So at some point, were you scared about the backlash? So yun talaga yung isang mahirap. Kaya nga ang daming, like what Gerald said earlier, parang ang daming books na iba-iba yung accounts at iba-iba yung kwento. in-explain nila na nangyari or nakita nila na nangyayari. So in Gerald's part naman, parang pipiliin lang rin talaga kung ano yung mag-humanize at magpapakita ng tao lang din ng mga bayani natin na namamatay rin. Yeah, and actually, with regarding sa backlash, parang kahit ano naman gawin ko, nagagalit palagi. So, okay. So, okay. In this case, actually, there was one instance na may government official who was like angry na yung depiction ng soldiers na tumakas. But actually, that's in the books. So parang we were just trying to be truthful to the books. And every time na merong backlash regarding sa historical accounts, we always just point to the books kasi nandun naman talaga siya. So lahat yun, yung tinanggal yung uniforme, yung halos wala silang matamaan, pero may pato yung ginamit nila, may natamaan sila. Lahat yun kasama. Pati yung diba, yung pagkamatay ni... 3 ba o 4 yung accounts ng pagkamatay niya na... At mas madami yung kung paano siya nilibing. Actually, yun yung iba-iba. Sabi ng iba katutubo, sabi ng iba mga Amerikano yung naglibing. So, medyo magulo talaga siya. Yeah. Next question for Sir Paolo. How did you prepare mentally and physically for the role? Physically, of course, I had to lose, that time I had to lose a lot of weight. But so happened chubby chicks talaga ako kahit papayat ako. Pero I tried my best to look the part and to prepare mentally and for the role. Parang I remember, I think I kept mentioning this also before, parang si Gerald nagbigay sa akin ng photocopy ng napakaraming libro na bit-bit ko lagi at binabasa ko lagi. Parang minsan may nalilito na ako kasi parang sana hinighlight na lang ni Gerald yung mga accounts ni Goyo talaga kasi ang daming halo ng mga libro. Pero nabasa ko parang even during my vacation or mga days na hindi ako nagtatrabaho. Parang bit-bit ko siya lagi at parang I made it a point na kailangan paulit-ulit ko siyang basahin para mas mag-grasp ko yung not just the role but also yung story. And siguro that's maybe parang one thing na hindi ko actually sa dami ng binasa ko at sa dami ng pinabasa sa akin ni Cheryl, parang so ngayon parang kung alalahanin ko lahat, parang may key points na ako naaalala eh. So parang naman parang like siguro in history. Napakaraming nangyayari pero ang naaalala lang natin mga key moments. Siguro yun rin siguro yung dahilan kung bakit parang makakalimutin tayo mga Pilipino pagdating sa kasaysayan natin, pagdating sa mga nangyayari sa bansa natin na minsan sasabihin natin, paulit-ulit na lang. Pero makakalimutin talaga tayo at medyo tulad ko. Pinagawa mo yung ngipin, di ba sabi mo kayo? May ngipin si Goya na hindi ko sure kung gaano ka-accurate kung anong ngipin niya yung may ginto, pero parang may chip doon na sa ngipin niya na may nilalagay. Hindi masyadong kita sa video. Hindi ko lang alam kung napansin niya. Pero, ayun, pinagawa ko dahil yung unang sinukat ko, masakit sa ngipin. Mababasa ng ngipin. Ayun, kung gusto niyo, pwede niyo hingin sa TV. Alam ang kinakalawang niya. Hindi siya ginto. Hindi siya totoong ginto. Plus na pinolish. Thank you po. So we think that the resources were enough to support talaga. 30 minutes by car. At wala nakakaakyat na hindi 4x4 o 6x6. At pag umulan, wala na nakakaakyat na kotse. So kapag nasa taas kami at umulan, kailangan na namin maglakad pababa. Maputi. Or kapag umaga, tapos umulan, pero yung forecast parang mga tanghali up, araw, kailangan rin namin lakarin
equipment and at yung second, parang meron kaming shinook na parang yung parang sa river na sinasabi ni Cheryl kanina. Nag-shoot kami ng underwater sa isang pool. Doon ko na-realize na medyo mahirap umahon pag malalim ka na at ubus ka na lang hininga. Pwede po bang pag-remind po kay Paula TV? Graduate ako sa'yo. Ano? Picture ko ba yun? Opo, tsaka hindi. Mahal ka. Ano mo alam na pupunta ako? Postcard ba yun? Postcard ba yun ang brown? Yes. Bibenta niya yun. Problema na kayo, no? Gusto. Sa bangketa. Maraming salamat. Oh, thank you, Ma'am. Gusto, ilang taon na yung fan? Yung Goyo fan? 7 years na ba yun? Sakto. Ka-graduate na. Eto, mas 6 years pa. Ay, I'm drunk. Nauna ba I'm drunk? Nalito na rin ako. Anyways. Ms. Daphne, Derek, and Sir Paolo. At this juncture, maligayang buwan ng kasaysayan, inaalayan po natin General Secretariat Officer ng NCC Inmet para sa pag-award ng Certificate at Tokens of Appreciation. This Certificate of Appreciation is hereby awarded to Ms. Daphne Chu for her valuable contribution as TVE Studios President and Chief Operating Officer and Talkback Session Resource Speaker during the theatrical premiere and Talkback Session on the film Goyo, Ang Batang General, at the Met Theater, given this 18th day of August 2024 in celebration of the History Month. Signed by Sir Vernon Joseph Corpus, Deputy Executive Director for Operations of National Commission for Culture and the Arts.